Hello po, magandang araw po sa ating lahat mga kasama, mga kapatid. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol naman sa Acrytex Clear. Ang Acrytex Clear ba ay ginagamit lamang ba sa pagpapakintab ng sa wall o sa tiles? Ang Acrytex Clear ay ginagamit din ito sa mga nagmo-moist na wall. Halimbawa, yung firewall ay pag umuulan ay nagmo-moist, pwede natin siyang gamitan ng Acrytex Clear. Pwede rin gamitan ng acrylic emulsion. Ang acrylic emulsion ay water-based. Ang Acrytex Clear naman ay solvent-based. Ito ay mas matibay ng konti ito, Acrytex Clear. Pero ang timplada natin sa Acrytex Clear ay 1:2. Halimbawa, 1 litrong Acrytex Clear, 2 litro naman na Acrytex Reducer. Ang Acrytex Clear ay maraming papel ang ginagampanan ng Acrytex Clear. Pag nagmo-moist ang wall, ay pwede nating gamitan ng Acrytex Clear kung wala pa itong mga pintura. Halimbawa, masilya pa lang siya. Mas maganda pag ang masilya mong ginamit ay Acrytex cast. O kaya pwede rin yung skim coat na branded. Gaya ng Bostik. Pwede rin yun. Matigas siya pagka natuyo. Huwag kayong gagamit ng masilya na water-based. Halimbawa, yung loob ng bahay nyo ay wala pang pintura, minasilyahan nyo siya ng flat latex na may halong patching compound. Medyo mahina yon pagka nagkakaroon ng moist yung firewall. Kaya pag firewall sa loob, kailangan gamitan nyo siya ng Acrytex cast. Pinakamatibay yun, Acrytex cast. Pero pag walang budget, pwede namang skim coat. Ngayon ang ginagawa ko dyan ay nakaligtan nilang pahiran ng Flexiban. Kaya nung umulan ay nagkaroon siya ng moist, mga parang nagmo-moist, yung parang may tubig na pumapasok pero ang parang konting-konti lang. Parang nahalata mong basa yung wall. Mas maganda pag ganyan, masilya pa lang. Pag naliham mo na siya, pagpaga mabuti, pwede nyo nang i-roller ang Acrytex Clear. Kailangan dalawang pasada yan. Pag natuyo, madali lang kasi matuyo yan. Pag natuyo, pwede nyong sundan agad kahit dalawang mano. Ang pagro-roller ng Acrytex Clear ay pwedeng pahalang, pwedeng pataas, kahit anong anggulo, basta pag umagos pwede nyo siyang kunin ulit tapos i-roller. Medyo doblehin nyo lang siya para pasok na pasok o kapit na kapit sa ating wall. Hindi maselan ang Acrytex Clear kahit anong klaseng pagro-roller mo, pwede. Kaya lang iwasan mo lang yan yung mga tulo, kasi pag nakaligtan mo yung tulo, nagkakaroon siya ng parang bukol-bukol. Pagkatapos may roller ang Acrytex Clear, patuyuin mabuti kahit mga kalating araw. Pwede na natin itong i-flat latex, nasa sa inyo kung flat latex o Acrytex primer, pwede rin. Hindi na basta-basta magkakaroon ng moist ang iyong wall. Kasi pagka may dating pintura na yan, hindi pwedeng gamitan ng Acrytex Clear. Kailangan masilya pa lang, i-Acrytex Clear na natin. Pwede rin ang acrylic emulsion. Ang kagandahan lang sa Acrytex Clear, pwede sa labas, pwede rin siya sa loob. Gaya ng nakikita nyo, yan ay napahiran ko na ng Acrytex Clear. Kahit buhusan mo ng tubig yan, hindi talaga kakapit. Dudulas lang yung tubig. Yan ay ready for preparation. Pwede na nating i-flat latex, tapos top coat. Pwede ring top coatan natin ng gloss latex o elastomeric, pwede rin. Yan ay protection sa wall para hindi magkakaroon ng moist. Pero hindi lang dyan nagtatapos. Bali sinigurado na namin na hindi tatagas sa loob. Linixiban din namin ang labas para sigurado merong protection sa loob, merong protection sa labas. Kahit na halimbawa ay hindi mo masyadong na-flexiban sa labas, pero huwag nyong gagawin yun. Kailangan pulido ang pag-flexiban sa labas. Kailangan lang idiin yung mabuti yung roller para papasok sa mga maliliit na butas.
Bali ang timplada ko dyan ay 4 liters na Flexiban at 6 liters na simento. Bali yung lagayan din ng pintura ang ginamit kong sukatan. Isa't kalahati. Bali 6 liters na purong semento. Salamat sa inyong panunod mga kasama, mga kapatid. Sana'y nakapagbigay ako ng konting tips sa inyo. Don't forget to subscribe. Mag-ingat po tayong lahat mga kasama. Medyo tundok na, balikan. Talbog mo lang tayo.